Sa labas ng Byron Castle West Gate, gumamit si Pan ng True Illusion. Sa isip-isip ni Pan na tumaas ang accuracy mula nang tumigil ang flute, ito ay mabagal. Pero na-cleared na ang sitwasyon, hindi siya makapaniwala na ilang level 200 high-ranked believers ang nilalabanan niya. Lumakas talaga siya, simula ng malakas raid, resulta ito ng pag-focus niya sa pag-level up rin, pero magiging mahirap ang lahat ng ito kung wala ang Gale Spear na ito. Ang bagong equipment na ito ay nagbibigay ng mga panalo sa guild. Sigurado daw siya, at ang lahat ay sasang-ayon, inaatake na din ni Vantner si Balak. Sinasabi ni Vantner na bastos siya, hindi siya madali matalo, siya ay umiikot na parang flames, sobrang nakakaasar ang Abnoy na ito. Sumisigaw at sinasabi ni Tobin na Vantner, huwag siyang lumapit. Mas mataas na constant damage ang flames sa kanya, kaysa sa inaakala niya. Nagyayabang at sinasabi ni Vantner na minamaliit niya ba ang armor na ito. Ito ay wala lang, sinasabi nito na ganito kaganda ang item na nakuha niya, nakakahiya kung hindi niya gagamitin ng tama ito. Sa isip-isip ni Tobin na nagkaroon sila ng outstanding combat skills, pero pinigilan ng kanilang mga equipment ang kanilang max potential kahit papaano. Ang pagtanggap ng bagong equipment ay tumaas ang kanilang moral. Sa isip-isip ni Niberius na ang equipment na ginagawa niya mahigit pa sa stats at skills lang. Ang dalawang spells na na-save sa kanyang orb, ang pinakamalakas na spells, na binubuo ng 3 property. Gamitin lang ang isa sa mga tumalo sa lahat ng hiddens. Hindi problema ang Abnoy na ito, na umaasa sa maliit na laruan niya. Yun ang naisip niya, paano siya naka-move forward sa kanyang ultimate skill. Hindi lang yan isang baliw na armor, at yan ang pinakamahusay na holy shields na nakita niya. Sinasabi ni Niberius na gayunpaman, ang kanyang mga walang kwentang bagay ay walang tunay na kapangyarihan. Ang napakalakas na kapangyarihan at skill sa magic ay ang pinakamalakas na anyo ng kapangyarihan. Gumamit si Niberius ng Darkstone Blizzard, hindi niya akalain na may isa pang spell sa orb niya, dudurugin niya daw ito ng gutay-gutay, kasama ng kanyang pinagkakatiwalaan equipment, nakatanggap ka ng 14,300 na pinsala, sa isip-isip ni Grid na hindi ito pwede, hindi niya magagawa na tuloy-tuloy ito, siya daw ang puputuling niya ng pira-piraso at gutay-gutay, gulat na gulat at sinasabi ni Niberius na ano daw ba talaga siya. Sino siya para magkaroon ng lahat ng mga nakakatawang artifact na ito? Sinasabi ni Grid na marami daw siya sinasabi, para sa taong may mas mababa na kapangyarihan sa labanan kaysa sa Pope. Bakit, nagseselos daw ba siya ngayon, dahil hindi gumagana ang mga skills niya? Sa isip-isip ni Niberius na wala ng spells na natira sa orb at naubos na ang magic power niya, kaya hindi niya magamit ang anumang powerful magic. Ang mga persistent brat na ito, mahaba ang buhay niya, dahil sa blessings ni Yatan at 123 taon na siya nag-iipon ng knowledge, pero hindi pa siya nakakakita ng immortal na kagaya na ganito, hindi ito makatarungan. Gumamit si Niberius ng Diamond Shields at Dark Shields, tumatawa at sinasabi ni Niberius na ito ang defense spell na ipinagmamalaki niyang ipakita, hinding-hindi niya ito malalampasan. Hindi niya akalain na aatras siya dahil sa isang rascal, sinasabi ni Grid na mukhang tatagal ang teleport na yan, hindi siya pwede gumamit ng tricks, para mapalampas ang atake niya. Tumatawa at sinasabi ni Niberius na kung makapagsalita siya, parang may natitira pa siyang skill na gagamitin, sa tingin niya, ang pag-indayog lang ng stupid sword na yan, ay masisira itong double-layered na barrier, sinasabi ni Grid na oo, maraming cooldown time ang natitira para sa Transcended Link, at Kill, pero ang basic attack ay walang cooldown tanga, dahil ang greatsword na ito ay legendary, Holy Light Gloves, option effect na activate, 5 beses na umaatake, failure. Na-activate ang option effect, 5 beses na umaatake, nagtataka at gulat na gulat si Niberius at sinasabi nito na hindi ito skill, umindayog lang siya ng sword, nabasag na ang pinagmamalaki ni Niberius na shield at susundan pa ng isa pang atake ni Grid at napuntul ang braso ni Niberius, failure, option effect na activated, ginamit na skill ay bisect. 800% ng iyong attack power sa isang target, ang ilan sa katawan ng target ay dapat putulin upang mag-udgok ng iba't ibang abnormal na kondisyon ng status. Cooldown time, 300 segundo, hindi makapaniwala at sumisigaw sa sobrang sakit at sinasabi nito na imposible daw ito. Hindi daw ito maaaring totoo, yung iba ay matagal pa sa akala niya.
pero ibang level ang mask na brat na ito. Katulad ng bitch na yan, si Yura ay pinili ng Diyos Yatan sa kabila ng pagiging pathetic being. Sinasabi ni Niberius na ang napakalaking holy power na yun, ang Rebecca Church ba? Nabalitaan niya na may sikretong templo sa Rebecca Church na nagsasanay sa mga anak na babae at assassin Templar ni Rebecca. Siya ang Templar ng Rebecca Church, hindi ba? Sinasabi ni Greed na hindi daw siya Templar, overgeared lang daw siya. Isang taong may tinitingala niya ng sobra, pinatay na ni Greed si Niberius at sinasabi nito na mamatay na daw siya. Sinasabi ni Niberius na paano, kaya niya bang mamatay sa kamay ng isang nag-iisang hidden? Kailangan niyang, para sa Diyos na si Yatan at magsisi sa impyerno. Tinalo mo ang ika-4 na lingkod ni Yatan na si Niberius, na nagsasagawa ng BIO experiments gamit ang excuse ng dark magic research. Nakuha mo ang 67,131,050 experience, at tumaas ng 4,000 ang iyong reputasyon sa kontinente. Hanggang sa lumitaw ang bagong Dark Great Magician, ang mga Dark Magician ng Yatan Church ay nag-produce sa mas mabagal na rate. Nag-level up na si Greed, umabot na sa maximum ang pagkapuot ng Yatan Church. Ang affinity with the Rebecca Church ay nasa maximum na. Tatanggapin ka kapag bumisita ka sa Rebecca Temple. Tumaas ng plus 2,000 ang affinity with the Dominion Church. Ang pagbisita sa isang Dominion Temple ay magbibigay sa iyo ng maraming pagpapala. Ang affinity sa Judah Church ay tumaas ng plus 1,400. Ang pagbisita sa templo ng Judah ay magbibigay sa iyo ng maraming pagpapala. Sa isip-isip ni Greed na tapos na, tinalo niya daw siya. Nakuha mo ang Niberius's flute at Niberius's bracelet. Sinasabi ni Greed na mapagbigay na reward, matanda, gusto niyang maglaan siya ng oras sa kanila. Hinahangaan niya ang mga ito. Parang mas urgent ang paglilinis ng lugar, dapat ba siyang magpatuloy habang winuwasak ang lahat? Nakikita nating patuloy pa din ang labanan nila Tun at Balak. Sinasabi ni Greed na nilinis niya na ang lugar at pumunta na siya dito, pero hindi pa sila tapos. Sa isip-isip ni Balak na siya ang nagpunta kay Niberius. Natalo na ba si Niberius ng bastos na yan? Hindi siya mukhang ganyan kalakas. Umatake si Tun at sinasabi nito na sa kanya daw siya tumingin. Tinatanong ni Greed kung gusto niya yung sword, gusto niya daw bang bilhin sa kanya ang basura na yan? Ibibigay niya sa kanya ng 4 na milyong gold. Sinasabi ni Tun na tinawag niya pang basura tapos ang presyo ay 4 na milyong gold. Huwag daw siyang magbiro, tinawag niya ang isang sandata na madaling maging isa sa pinakamahusay na karaniwang mga armas na basura. Baliw talaga siya, sinasabi ni Greed na tapusin niya na siya. Kung hindi niya matapos hanggang sa matapos siya i-check ang mga bagong bagay niya, kukunin niya ang lahat ng rewards. Sinasabi ni Vantner na parang hahayaan nilang gawin niya yan. Tinatanong ni Tobin kay Greed na nakita niya ang notification, na tinalo niya si Niberius, di ba? Sinasabi ni Greed na oo. Maraming magandang bagay ang na-drop ng matandang yun, Black Bracelet. Rating, Unique, Durability, 14/20. Depensa, 5, Timbang, 1. Intelligence, plus 30, binabawasan ng 20% ang magic casting time. Isang bracelet na pinapahalagahan ni Niberius, mukhang hindi ito may maraming epekto, pero isang artifact na makakatulong sa magician. Restrictions ng user, level 250 o mataas, walang hidden function sa item na ito, Niberius's flute. Rating, Legendary, ito ay isang treasure, maraming taon na iniingatan ng Yatan Church at nakakaimpluwensya sa isipan ng mga nakakarinig. Sinubukan patugtugin ni Greed ang flute at sinasabi nito na nakaka-interes ang flute na ito. Ganito daw ba siya nilalaro? Limitado ang buff at debuff classes, pero sa lahat ng ito ay hindi kinakailangan. Biglang napahinto sila at may lumabas na notification na kapag ang isang Yatan believers ay nagpatugtog ng flauta, ito ay nababawasan ang evasion rate ng kalaban ng 50%, ng kanilang accuracy ng 30% at magic casting time ng 1.5 na beses. Kapag ang isang naniniwala sa 3 iba pang Diyos ay tumugtog ng flauta na ito, tataas ng 20% ang invasion at accuracy ng alay at mababawasan ng 1.5 beses ang oras ng pagcast. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Balak at inatake na sila Vantner at Tun, ramdam sa dalawa ang galit kay Greed. Kapag ang isang neutral na tao ay tumugtog ng flauta na ito, isang random na epekto ang magagawa, kailangan mo ito maglaro ng kahit 5 segundo.
Ang duration ng epekto ay 30 segundo, mga kondisyon ng user, wala. Oras ng cooldown ng skill, 10 minuto, effect range, isang radius na 20 metro. Nakakarinig ka ng hindi kagustuhan na tunog ng flauta. Lahat ng stats ay bababa ng 30% na mapadali para sa iyo na maapektuhan ng isang status condition. Ang epektong ito ay tatagal ng 30 segundo, isang random na epekto ang naganap. Bumaba ang stats ng lahat ng allies at tumaas ang stats ng lahat ng kalaban. Sinasabi nila na isang abnoy si Greed at siya daw ang dahilan. Sinasabi ni Balak na may isa pang bobo sa kanila mga tanga. Nagpapasalamat naman si Balak dito at sinasabi nito na mas magiging masaya ang sword na ito. Bigla na lang umatake si Greed kay Balak at sinasabi nito na paborito niya daw ba yan? Nakakahiya. Kailangan niya maglinis pagkatapos ng kaguluhang ginawa niya, kaya subukan lang na unawain. Sa isip-isip ni Balak na nabali ang sword niya sa isang blow, at bago yan, ang laki at aura ng greatsword na ito, confirmed na natalo niya si Niberius, sinasabi ni Greed na hindi niya nagagamitin ang kill, kaya kailangan niya matalo siya ng one hit. Sa isip-isip ni Balak na delikado siya, ang labanang na ito ay natalo, dahil natalo si Niberius, napapamura at sinasabi ni Greed na fast escaper siya. Nakakainis na di niya nagamit ang ultimate skill niya. May lumabas na notification na kumpleto mo na ang quest Blacksmith's Affection. 30 taon na ang buhay ni Smith, sinasabi ni Greed na siguro ito ay tapos na. Sapat na ba para sabihin na pabor sa kanila ang mga bagay, di ba? Ang Byron Castle Invasion ay tapos na sa tagumpay ng Sedeca Guild. Lahat ng pera at pagsisikap ng guild ay ginawa sa Byron Castle ng nakaraang 20 araw dahil sa laki ng pinsala. Pero salamat pa rin kay Greed na natapos ang mga bagay sa ganito. Natural, lahat ng media at komunidad sa buong mundo. Pinag-uusapan ang tungkol sa nakamaskara na lalaki na tumalo sa lingkod ng yatan, may mga talakayan tungkol kung paano naging mahina ang Niberius ng ibang guildmate, at kaya daw mahina ang combat skill at kulang sa mana. Ngunit nakakahalata pa rin na siya ang sentro ng pansin. Sa Miami, USA natalo niya si Niberius, na level 300. Regardless, natalo rin si Asuka at si Black Teddy ng guy na ganyan. Sinasabi ng lalaki na halos nagsisisi siya na nag-alay ng executive position sa dalawa na yan. Sinasabi ni Box na kailangan niya pa ng yaman ni Asuka. Hindi niya daw siya pwede na alisin. Sinasabi ng lalaki na sila ang Snake Guild, magtitipon ng pinakamahusay sa bawat kategorya at magtatayo ng bagong bansa. Kung patuloy nilang sasakupin ang mga castle at Panginoon ang mga lihim na dungeon, ang patuloy na supply ng legendary items ay magiging madaling makuha. Ang kanyang paglabas ay hindi maiwasan makakuha ng maraming pansin, sinasabi ni Zibble na laging nakamonitor ang kanyang mga mata. Dahil siya lang ang legendary item producer, pero sayang gawin yan para sa blockhead na yan. Zibble Graven, second sa Unified Rankings, Snake Guild, Guild Master. Name, Byron Lucky, Village Ruler, Jishuka at Baron ng Byron, of Eternal Kingdom. Affiliation, Eternal Kingdom, Earl's Time, Administrator, Grail, C-Grade Administrative Ability. Mas mataas ang kakayahan ng administrative ng administrator, mas mataas ang pangkalahatang pag-unlad ng estate. Populasyon, NPC 451, manlalaro 5,104, troops, knights 2, sundalo 103, seguridad, 10,100s. Ang state of security ang pinakamasama, seguridad, 10,100s. Ang state of security ang pinakamasama, ang mga residente ng village ay nasa gilid ng riot, at madalas lumitaw ang mga bandits at halimaw malapit sa village. Internal Affairs, 269, 345, 1,200, sinasabi ni Jishuka na aabutin ng isang buwan bago ma-develop ang lugar, pero naging abo ito ng walang kalahating araw. Ito ay nakakainis, isang personage na ang lumitaw sa Byron Village. At least ang notification na ito ay magandang balita, dahil nasa desperate na sila ng isang administrator ngayon. Pero ang mga requirements ay medyo mahirap. Tataas lang ang insight stat kapag ikaw ay commander o manage a guild sa matagal na panahon. 75 lang daw ang insight niya, kaya mahirap ito, pero kailangan niya pa din pumunta sa taong may mas mataas na insight stat kaysa sa kanya. Sinasabi ni Greed na gusto niyang maghanap siya ng hindi kilalang tao, hindi niya daw ba alam na blacksmith siya?
Tinatanong ni Jishuka kay Greed na wala ba siyang mataas na insight stat? Di ba ganyan niya nabasa ng mabilis ang sitwasyon sa labanang noon? Nahihirapan daw ba siya sa mga believers dahil sa mga lalaki na malapit sa East at North Gate, Ruler Sword? Durability, 150-150 kapangyarihan ng attack, 150 timbang, 200. Isang sword na binibigay lamang sa isang kinikilalang Panginoon, ito ay nagbibigay sa Panginoon na observe ang mga residente, kaya ito ay ginawa ito isang mabuting kagamitan para sa pamamahala ng isang teritoryo. Dignity plus 60 skill, character observation ay nabuo. Skill, talent search ay nabuo, sinasabi ni Greed na parang upgrade na version ba ito ng Commander's Sword. Malamang ito ay magiging magulo, sinasabi ni Jishuka na bigyan niya daw siya ng pabor. Personal siyang bibigyan ng rewards niya, para dito, inaakit na naman ni Jishuka si Greed at nag-flex na naman siya ng malaking suso niya, sa isip-isip ni Greed na bakit daw ba ang ganda niya, at ang bilis rin ng tibok ng puso niya. May sakit daw ba siya? Gusto niya daw ba siya? Pag-ibig ba ito? Hindi pwede, lahat ng ibang babae bukod kay Irene ay delikado, sinasabi ni Greed na never mind sa reward, tulong na lang kay Vantner at Toon. Wala sila sapat na pera para bayaran ang armor at ang Dainsleif. Sinasabi ni Jishuka na naubos na ang guild fund sa sandali na ito, kaya hintayin niya na lang ang kanilang bayad. At siya na lang kumuha nito, pinag-iipunan nito ng mga guildmate kamakailan. Nakuha mo ang 7 blue orichalcum, 21 orichalcum, at 55 black iron. Sinasabi ni Greed na sobrang mahalaga sa kanila ang mineral. Ibibigay niya ba ito sa kanya ng libre? Nakuha niya na daw ang lahat ng mga resources at production methods. Sinasabi ni Jishuka na siya ang kanilang nag-iisa at tanging pinagmamalaking blacksmith. Nararapat lang sa kanya yan, ituring niya sana ang kanilang guild bilang kanyang ligtas na bahay. Sa isip-isip ni Greed na ito ang gusto niya sa Sedeka Guild, hindi lang dahil sa ganitong uri ng pisikal na suporta, kinikilala siya at trinitreto nila siya ng mabuti. Sinasabi ni Greed na kung gusto niya daw na tawagin siyang kuya, di ba 24 lang daw siya? Sinasabi ni Jishuka na ano, kuya, hindi yan ginagamit ng Guildmaster, ang iyong insight ay higit sa 600, talent search ay naging level 2, talent search level 2. Observe ang hidden potential ng target, ang mga observation ng targets ay limitado sa NPC na pag-aari ng estado, name, iyan. Edad, 27 kasarian, lalaki hanap buhay, Manero level, 33. Strength 45 115 health, 69 138 agility, 2180 intelligence, 48 81 skill, pickaxe type C. Hindi ka makahanap ng anumang nakatago na potensyal, tumaas ng isa ang insight, sinasabi ni Greed na tumaas ng 5 ang insight niya. Ang bilis ng stat build, at 2 beses na mas mabilis kaysa sa Commander's Sword. May mga 500 NPC sa village, pero ang tanga talaga ni Jude. Tumaas ang kanyang insight at nakahanap siya ng Knight Candidate. Kaya ito ay parang 2 ibong sa iisang bato, napansin ni Greed na nag-message si Yura sa kanya. Sinasabi ni Yura na nanood siya ng livestream ng laban sa Byron Battle, kaya nalate siya na makontakt siya. Ang taong nakasuot ng masks, siya ba si Pagmos successor na kasali sa guild niya? Sa isip-isip ni Greed na isang livestream ang battle sa Byron. Isang magandang desisyon na nagsuot siya ng mask, sinasabi ni Greed na sa tingin niya, siya yan. Bukod dyan, bakit daw siya kinontak nito? Sinasabi ni Yura na naisip niya na tingnan ang sinasabi niyang pet sa kanya. Curious siya sa successor ng Pagma, tinatanong ni Greed na hindi daw ba siya lingkod ni Yatan. Hindi magtitiwala ang kanilang guild sa kanya, sinasabi ni Yura na magdi-disguise daw siya, para matago niya ang sekreto niya at sana maging maayos na ang lahat. At meron silang special relationship, di ba? Hindi siya makikipaglaban sa kanya. Magkita sila mamaya sa Byron Village, namumula at sinasabi ni Greed na ano ang ibig sabihin niya sa special relationship. Huwag niyang sabihin ng isang bagay na maaaring magdulot ng misunderstandings. May dumating at sinasabi nito na nandito pala siya. Si Toon pala ang dumating at sinasabi nito na gusto niya itong Great Sword, pero hindi niya kaya ang presyo nito kaya lumapit siya para ibalik ito. Hindi siya mayaman para magbayad ng 4 na milyong gold. Sinasabi ni Greed na kung ika-4 na po siya sa Unified Rankings, hindi daw ba siya sikat sa kanyang bansa.
Hindi daw ba siya kumikita ng tons mula sa media? Ganyan kumita ang lahat ng ibang guildmate. Nabanggit ni Jishuka na kumita siya ng daan-daang milyon. Sinasabi ni Toon na wala siyang alam sa ibang tao, pero ayaw niya sa kanya. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw siya maintindihan. Nahihiya at sinasabi ni Toon na ayaw siya ng mga tao kaya hindi siya binibigyan ng offer ng ganyan. 10,000 gold kada linggo lang ang kinikita niya sa paghunting. Nagtataka si Greed at sa isip-isip nito na 10,000 gold lang, nagsisimula ang mga rankers equipment ng 40,000 gold pataas. Sa estado na ito, mababa ang kanyang ranking dahil sa limitasyon ng kanyang mga equipment. Akala niya ang mga ranker ay obvious na mayaman kaya pinahiram niya sa kanya ang Great Sword. Nahihiya at sinasabi ni Toon na ginamit niya ang Great Sword dahil eskrimador siya dati. Mas sanay na siya sa claws, sa isip-isip ni Greed na ganun pa man, hinanap niya pa din siya para ibalik ang Great Sword. Sinasabi ni Toon na by the way, pwede daw ba siyang magtanong sa kanya? Ano ang iniisip niya nang pinahiram niya sa kanya ang Great Sword na yan? Iniisip niya ba na baka tumakas siya, hindi talaga maganda ang kanilang unang pagkikita, para pahiramin sa kanya ang mga mahahalagang sandata? Sinasabi ni Greed na ibalik niya na lang ito, kapag may pangbayad na siya at kapag kumikita siya ng disente, at mga materyal sa produksyon habang naghunting, dalhin niya ito sa kanya. Para makabayad siya, gagawin niya ito para sa kanya. Sa isip-isip ni Toon na ang huling reason niya, dahil sa hirap ng buhay, sumali siya sa isang Italian mafia. Kalahating taon lang, pero lahat ng uri ng masamang gawain, bukod sa pagpatay, sa panahon na yon. Pinalo niya at ninakawan at sinira ang lahat ng nasa paligid niya nang parang nawala ang propeller sa axis nito, at inulit ang walang kahulugan na cycle na yon. Hanggang sa isang pagkakataon, siya ay napunta sa malawak na mundo ng Satisfy. Ito ay isang napakalaking tanawing na hindi niya pa nakita. Nakakita siya ng liwanag na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at magsimula ng bago. Kinailangan niyang bulagin ang kaliwang mata niya para umalis sa gang, pero hindi niya pinansin. Dahil sapat na ang isang mata para makakuha ng liwanag. Pero kahit muling sinilang siya dito, ibang anyo ng lipunan ito. Ang tanging wika na alam niya ay karahasan kaya ang lugar na pinili niya ay ang kalye na naman. Pero kailangang iba ito sa noon, kaya dapat meron siyang gawin. Sumali siya sa isang guild, at naging chief of security, at nagpa siyang gumawa ng kahit isang hakbang tungo sa ibang daan, may isang pledge na siyang na may bagong buhay. Kung mapapatunayan niya yan sa isang tao, natataranta at sinasabi nito na tungkol sa pagtrato niya sa trabaho niya at sa kanyang malupit na pakikitungo. Nakangiti at sinasabi ni Greed na huwag niya na daw itong isipin, gawin niya na lang ang kanyang best simula ngayon. Una sa lahat, huwag magdure sa sahig, mukhang total dos siya. Napapaiyak at sa isip-isip nito na ang lalaking ito, sobra bait niya sa kanya, siya ang unang tao na naging mabait sa kanya, sinasabi nito na susubukan niya daw na hindi na magdura. Sinasabi ni Greed na umalis na daw siya, huwag siyang gumawa ng weird na mukha. Sinasabi nito na magbabalik na daw siya sa kanyang trabaho. Hindi kasi napapansin ni Greed na lahat ng ginagawa niya sa paligid niya ay marami na pala siya natulungan at kahit ang iniisip niya ay ang pera lang, ginugulangan niya ang mga ito. Pero hindi niya naisip na tinutulungan niya ang mga nasa paligid niya. Sinasabi ni Greed na bakit si Jishuka, Yura, at yung bastos na yan, bakit ganyan sila umarte lahat? Kakaibang ngayon, medyo naging sensitibo lang ba siya pagkatapos ng paghahanap ng talent? Sa isip-isip ni Greed na kung iisipin ng livestream battle, ibig sabihin nito ay nabunyag ang Pavranium sa publiko. Nagplano siyang itago ito at pumasok sa pet marathon, kailangan niyang gawin dito, sa Smithy dumating si Greed, natakot si Greed kay Smith at sinasabi ni Smith na hindi na kailangang mag-antubili. Halika kunin niya daw siya, bayani ng Byron, takot na takot si Greed at sinasabi nito na ano ang ibig sabihin niya, manatili lang daw siya dyan. Ginamit ni Greed ang Blacksmith's affection kay Smith, Blacksmith's affection. Kung may maximum affinity ka sa NPC Blacksmith, maaari mo itaas ang kanilang level ng 1 hanggang 5 na level. Blacksmith Smith's advanced blacksmith craftsmanship rose by 4 levels. Nagtataka si Smith at tinatanong nito kay Greed kung ano ang nangyayari. Sinasabi ni Greed na wala lang yan, ibig sabihin hindi lang siya ang hero, kundi isang makapangyarihan sa lahat ng hero. Pwede niya daw ba hiramin ang lugar na ito? Sinasabi ni Smith na siyempre naman,
kahit hindi niya nasabihin. Sa isip-isip ni Grid na ang Pavranium ay may mahinang attack power, mula nang ginawa niya itong uri ng defense type, kapag kinumpara ang barrier ni Malakos. Sobrang kunti lang nito, kaya ang pinakagagawin niya dito ay ang paglagay ng 2 dagger blades. Walang pets na maaaring makasama sa Pavranium, pero gusto niyang overpower dito lalo sa iba. Gagawin niya itong pinaka-offensive na anyo ng Pavranium. Sa labas ng Byron Castle may taong nagtatago sa mga puno. Dumating si Grid at sinasabi nito na balot siya, at sa tingin niya nakakatakot pumunta sa territory ng mga kalaban, kahit siya ang mighty Yura. Sinasabi ni Yura na kung dito lang siya matatakot, wala siya sa anumang open field. Kung makilala siya ng mga tao, lalo lang magiging magulo ang mga bagay. Walang points ang paghihintay kaya ipakita niya na agad ang pet niya. Sinasabi ni Grid na ang cold niya talaga, gusto niya pa sana siya tuksuhin. Kanina niya lang natapos ito kaya ipapakita niya ito habang fresh. Magbato daw siya ng bato or kahit ano, sinasabi ni Yura na wala siyang nakikita na pet. Ready na daw ba siya? Magtitiwala daw siya dito at ibabato niya na ito. Binato na ni Yura ang bato at sinasabi ni Grid na binuhos niya na daw ba ang lahat ng kapangyarihan niya sa pagbato. Kung ganito ang pagbato niya, hindi ito magpapakita, at kailangan niyang makita kung paano magulat ang mukha ni Yura. Na-block ng Pavranium ang binato ni Yura at makikita nating sa mukha ni Yura na nagulat ito, at sinasabi ni Grid na ito ay isang anyong nanilikha pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni. Malamang hindi ito kilala na anyo ng pet, 30 golden needles na gawa sa Pavranium. Durability, walang hanggan kapangyarihan ng attack per piece, 8. Timbang, 5 mahina ang attack power, pero matalas ang kanilang tip, kaya nila matapos ang anumang object na made of matter. Gaano man, may mahina sila laban sa mga target na gawa sa magic, kung tumagos sila sa weak point ng kalaban at ang iba't ibang mga abnormal status conditions ay maaaring malaipat at may mataas na probabilidad ng isang critical na pagiging trigger, maaari ito pagsama-samahin upang gumawa ng barrier. Sinasabi ni Yura na yan ay isang pet. Hindi, pero ang ilaw na yan, may biglang may malakas na pagsabog, sinasabi ni Grid na ano daw ba yan? Bakit meron biglang may sumabog? Si Sir Phoenix pala ang dumating at sinasabi nito na Viscount Grid, okay lang daw ba siya? Nagulat si Grid at tinatanong nito na Sir Phoenix, bakit siya nandito? Sinasabi ni Lady Irene na bumalik na siya para tulungan ang asawa niya para mapadali ang pag-restore ng Byron. Tapos nakita niya sila at akala niya na may meeting siya sa ibang tao, sa labas ng kastilyo, pero kinilala siya ni Sir Phoenix na siya ang ika-8 na lingkod ng yata na kumidnap sa kanya. Grid, ano ang nangyayari? Natataranta si Grid at sinasabi nito na ang swerte niya daw ngayon. Bakit nandito si Irene?